mga kababayan ko, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, aka Xi Digong, ano ang masasabi ninyo na sa bibig niya nang galing yung mga salitang magkano sir? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. wala akong binitawan na gentleman's agreement, mga kababayan ko. At yung mga sinabi ni Roque na tila ba'y nagmumukhang pupu na sumibol itong si Harry, abay malalaman natin dito yan, mga kababayan ko. Halay, pag-usapan natin to ngayon, mga kapatid. Narito ang mga maiinit na balita ngayon sa loob ng Pilipinas, mga kababayan ko. Yun ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y gentleman's agreement niya sa China, pero inamin niyang may usapan na bawal ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Ayan. Alam nyo, unang paragraph pa lang ng balita na to, mga kababayan ko, ang sarap po mambugbog. Mambugbog sa stream. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Umamin siya na, mga kababayan ko, may pag-uusap sila ng China, mga kababayan ko. Tapos, sinabi niya pa doon, kahit sa tignan, mga kababayan ko, walang lusot to ngayon. Promise, walang lusot to ngayon. Kahit saan mo tignang anggulo, mga kababayan ko, kahit magdasal ka pa ng ganyan, wala kang makikitang anggulo, mga kababayan ko, kundi meron nilaglag tayo. Walang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Oh my God! I can't... nakakagigil. Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Totoong merong daw na pag-usapan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. Ayan. Status quo lagi ang sinasabi niya, mga kababayan ko. Bakit? Bakit, Mr. Duterte? Mr. Duterte, I thought you're the most brave president of the Philippines. Kala ko ikaw yung pinakamatapang. Nakanagteting ko pala pinakaduwag sa lahat. Binuhuli ka ng China, bumigay ka doon. My God! Ito makikita at maririnig nyo dito sa kanya mismo nang galing to. Kaya maganda tong sinasabi niya eh. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there. Stop! Ha? Ano sabi niya? Tingnan mo. That's the word, na walang aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping. The only thing I remember was that ang naaalala niya lang status quo. Yung status quo, mga kababayan ko. Pag sinabing status quo, for example, walang galawan ng teritoryo, mga kababayan ko. Ang point ni Duterte dito, yung status quo, walang galawan ng teritoryo. Okay, pag sinabing walang galawan, Xi Jinping, huwag mong gagalawin yung huwag mong gagalawin yung artificial island na ginawa mo, ha? Wala kang idadagdag dyan. No armed patrol. Kailangan, sabi sa para agreement, mga kabayan ko, Xi Jinping, huwag ka mag-alala. Hindi kami gagalaw yan sa BRP Sierra Madre. Hahayaan na lang namin malusaw yan at kalawangin. Ano ibig sabihin nun? Yung status ko na sinasabi mo, yung status ko na sinasabi mo, Mr. Duterte, I'm sorry to say this to you. My God. Sabi ko nga, kala ko, ikaw yung pinakamatapang na presidenteng nakita ko. Ikaw yung pinaka-weak. Mga kababayan ko. Diba? Status ko, habang yung China, yung kanilang artificial reef, mga kababayan ko, nakatayo, nakaumang, at nakaumang sa atin yung kanilang baril na
sa Palawan, sa Pilipinas, anytime, pwedeng magpaputok yan. Sasabihin na natin, status ko pa rin. No, Mr. Duterte, I'm sorry, binenta mo ang Pilipino. Pasensya na. Pasensya na, tay. Respetuhin kita bilang matanda, pero binenta mo ang taong bayan, binenta mo ang pag-aari natin. Ikaw ang hindi lumaban. Buti pa si Erap, nakaisip na pasadsarin niyang mga yan eh. Grade 6 ang tinapos. Ito, nagtapos ng abogado. My God, mga kababayan ko. Hayaan mong malusaw yung ating barko na nasa serbisyo, na pumoprotekta sa bansa natin. The only reason kung bakit hindi mapasok-pasok ng China yan, it's because, mga kababayan ko, dahil dyan sa BRP Sierra Madre. Mga kapatid, yan ang totoo. Kaya, shoutout kay Tita Judy Basco. Kaya hindi mapasok-pasok ng China yung Scarborough show. Ay, yung Scarborough, yung pinagsadsaran ng BRP Sierra Madre. The reason kung bakit na hindi nila mapasok-pasok yan, kasi andyan yung barko natin pandigma. Ano to? Mas may utak pa si Erap kaysa sa'yo? My God, former President. Ano tong ginagawa mo sa Pilipinas? That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there. Stop! Ha? No movement, no armed patrols there. Kailan nailagay yung mga kano, yung baril ng China na pwede magpabagsak ng eroplano? Panahon mo yon. Diba? Panahon mo yun, pumasok ka. Tapos ngayon, mga kababayan ko, sinabi mo na walang galawan. Paano walang galawan? Hindi pwede yun. Bakit pumasok ka sa ganyang agreement na hindi nyo napapaliwanag sa lahat? Eh kung alam nyo, sa totoo lang kung alam ng taong bayan yan, malamang sa malamang Mr. Duterte na impeach ka nun. Malamang nag-people power ang taong bayan ng dahil sa'yo at masisiba ka sa pwesto. Di totoo lang ako, mga kababayan ko. Literal lang, mga kapatid. Palike nga ako ng live stream natin ngayon, palike ko. Tusko, yan din ang salitang ginamit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na unang nagpalutang ng umano'y gentleman's agreement. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng construction materials para kumpunihin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Kita nyo? Grabe yung mga Duterte, baboy kayo sa bayan natin. Binaboy nyo taong bayan dito. You're weak. Weak leader ka. Weak. You're weak. Napaka-weak mo para sa akin. Imagine mo yun. Pumasok ka sa isang agreement na pinag-usapan ninyo, tapos, ang dehado, Pilipino. Bago ka pa pumasok sa engagement na yan, piruin mo, nakapagtayo na ang China, nakapaglagay na ng baril na nakatutok sa atin, tapos sasabihin mo, walang magtatayo, walang gagalaw, walang parehas gagalaw. Ano ginawa nyo sa barko natin? Ano na lang sasabihin ng mga Pilipinong sundalo nagbabantay dito? Na kada isang buwan nagpapalitan, mga kababayan. Ano na lang ang sasabihin nila, mga kababayan ko? Sabihin nyo sa akin, paano mo to papaliwanag doon sa mga sundalo nagbabantay sa barko sa BRP Sierra Madre that they are fighting for their rights sa ating soberenya. Nagbabantay sila for the Filipino people sa bansa natin sa Pilipinas. Tapos sasabihin ng dating presidente, mga kababayan ko, sasabihin ng dating presidente natin na walang galawan dyan, mga kababayan. Walang galawan dyan, both sides. Kapag dinudurog tayo ng China, alam nyo, mga kababayan ko, ang layo ng China sa kiniklaim nila. Pag-aari natin to atin to. Hindi, Mr. Duterte, hindi mo pinagpilitan yung karapatan natin dito.
You know what's the reason kung bakit kinakampihan ko si Carpio? Mga kababayan ko, mga kapatid, because tama yung sinabi ni Carpio. Ang inilalaban niya yung ating papel na ipinanalo sa arbitral tribunal. Noon galit na galit tayo kasi nawala sa atin 'yan. Napagbuntunan natin yung taong tinaniman nila ng puro storya tanim kaso. Si Trillanes. Ngayon mga kababayan ko, lumulutang yung mga totoong tao. Mga kababayan ko, lumulutang yung mga totoong tao na nagpapabaya during this administration. Diba? Oh, ito pa. Bagamat pareho ng sinasabi sina Duterte at Roque, gingit ng dating Pangulo, wala silang kasunduan ng China. Wala kayong kasunduan ng China. Kakasabi mo lang kami pumasok kayo sa isang kasunduan na walang galawan. Ano ba talaga? Hello po sa inyo, Ma'am Percy Castillo. Oh. Ano ba talaga, Mr. Duterte? Sabihin nyo naman sa amin, na kami ginagawa dito. Oh. As is where is nga. Yeah, so, You cannot bring in materials to repair and improve. okay. So, Wala yan. So, totoo, Mayor, Totoo yan. na mayroong agreement. No agreement. Wala kayong agreement. Ano yun? Ano to? Shit, nilulusot nyo sarili ninyo dito. Meron kayong agreement na nag-usap kayo. Ano to? Nag-usap. Intindihin natin Intindihin natin mabuti Sabi dito. Oh. Materials to repair and improve. Okay. So, Wala yan. So, totoo, Mayor, Totoo yan. na mayroong agreement. No agreement. As is where is. So, bawal ang construction materials. Oh, ganun. As is where is nga. So ibig sabihin nito mga kababayan ko. Nag-usap kayo ng China na pababayaan nyo na lang yung BRP Sierra Madre na mabulok. Kung totoo yan, Mr. Duterte, shame on you. Kung totoo yan, mahiya po kayo. Grabe itong ginagawa ninyo sa bayan. Hindi po ako pagpapawat. Maraming salamat po, Sir Lorenzo. Kung totoo ito sinasabi mo, mahiya po kayo. Sinangkalan nyo po ang ating soberenya ng Pilipinas. Baka nakakakalimot po kayo, maraming bayani natin nagbuwis ng buhay para sa soberenyang ito. Para itayo ang bandera ng Pilipinas. Diba? Alam ni Duterte, lalala ang gulo? O sige, sagutin ko yan. Nasagutin ko. That's a very good question. Alam ni Duterte na lalala ang gulo. Oh, here is my answer, mga kababayan ko. Do you think makikipaggera ang China sa isang isla? Hindi. Tandaan nyo to mga kababayan ko, hindi papasok ang China sa gera. Mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Hindi isasaalang-alang ng China ang kanilang magandang ekonomiya sa maliit lang na isla. Ang gagawin nila, bubulihin ka nila ng bubulihin para umalis ka. Eto, di ba? Ilang beses na nila kiniklaim ang Taiwan na sa kanila. PJ, you must listen to me. Ilang beses na kiniklaim ng China ang Taiwan. Sabi ng China, bobombahin nila ang Taiwan. But until now, hindi nila mabomba-bomba. Bakit? Bakit? Mga kababayan ko, you know what's the reason? Mga kababayan ko, takot ang China na girain sila ng lahat ng bansa na kaalyado ng Taiwan. Oh, tama? Correct me if I'm wrong. Do you think matitrigger ang China sa iisang isla? Hindi. Mga kababayan ko, bakit ang Taiwan hindi nila magera? Lapit-lapit na sa kanila noon, magpasakay ka na lang ng barge, nasa Taiwan ka na. Bakit? Kasi mga kababayan ko, takot pa rin ang China na mawalan sila ng kita international. Bakit? Pag sinanction ba ang China, sa tingin nyo mga kabangon ba yan? Bagsak ang ekonomiya ulit niyan. Ano, aasa sa North Korea, sa Russia? Sa Pakistan? Mga kababayan ko? Kapag ang lahat ng bansa dito nagkaisa na huwag kubuhan ng supply sa kanila, sa tingin mo mawawalan ng ano yan. Maghihirap ang bansa nila, magko-collapse. Mga kababayan ko, pag sinanction yan.
Pag nag-collapse yung bansa na yan, mga kababayan ko, sino mahihirapan? Sila. Balik na naman sila dun sa panahon ni Mao Zedong kung kailan nakagumagapang ang China. Paano ko sinapa? Koy, paano mo naman nasabi na maghihirap ang China? Napakarami investors nun. Remember, these words came from me. Lahat ng bansa dito sa ng bansa sa buong mundo may investment sa China. Even yung mga tumbler na iniinuman natin, mga kababayan ko, yung mga plastic na kagaya nito, yung mga hinahawakan natin na keyboard, mouse, dito, lahat ng appliances na nakikita nyo, yung mga plastic na yan, made in China. Paano pag nag-pull out yung mga yan, mga kababayan ko? Sagutin ko yun, FJ. Paano pag nag-pull out yung mga yan? Sa tingin nyo, makakabangon ng China? Hindi, mga kababayan ko. Babagsak ang ekonomiya niyan. Mawawalan ng value. Yan ang lagi niyong tatandaan. Sige, sasagutin ko pa yan. Mga kababayan ko. Ngayon, nakuha nyo na? Bakit hindi magera-gera? Gusto nyo malaman? Bakit hindi magera-gera ng China ang Taiwan? Mga kababayan ko? Bakit? Alam nyo kung bakit? Bakit tutulong talaga ang ibang bansa sa Taiwan? Mga kababayan ko, number 1 ang Taiwan sa paggawa ng mga maliliit at microchip na ini-export nila sa lahat sa buong mundo. Tandaan nyo to, pag ginera ang Taiwan, yung mga cellphone ninyo, mga kababayan ko, pahirapan makakuha ng microchip. Sa tingin ninyo, gagirahin tayo? Kung ginera, for example, ginera tayo ng Pilipinas, ginera tayo ng China, kinuha yung atin. Yung Scarborough, inagaw yung Scarborough natin. Mga kababayan ko, inagaw yung Scarborough natin, kinuha yung Scarborough. Nilusob tayo, ginera tayo ng China. Sa tingin nyo, hindi tutulong ang Amerika? Tutulong na yan. Bakit? Pinakamalakas na strategy and center point ng digmaan, Pilipinas. Tandaan nyo to. Hindi pwedeng hindi tutulong yan. Bakit ko nasabi ko? Paano mo naman nasabi na hindi to? Paano mo naman nasabi na tutulong ang China o tutulong ang Amerika pag ginera tayo ng China? Mga kapatid, sa tingin nyo, hahayaan ba ng China na maging powerful ang China? Hahayaan ba ng Amerika na maging powerful ang China kaysa sa kanila? Hindi, mga kababayan ko. Hindi gagawin yan ng Amerika. Yan ang pinakatotoo doon. Kaya kung gusto nyo na girahin tayo ng China at hindi kung pag girahin tayo ng China, isipin nyo muna mga kababayan ko, bakit yung Taiwan na pag-aari nila hindi nila makuha-kuha? Dinadaan nila sa pang-bubuli ang lahat. Ngayon, syempre, itong tatay ninyo, sasabihin nyo sa akin, takot sa gera. Sinisave nyo lang ang mga Pilipino. No. Mga kababayan ko, hindi yun ang pinaka-main na dahilan niya. This person is pro-China. Made in China ang galawan. Made in China ang pamumuno. Made in China rin ang pag-iisip. The right word, Jean Marie Puentes, strategic place tayo. Correct. Kaya nga matakot kayo eh. Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Matakot kayo? Paano ko nasabi matakot kayo? Konting di pa lang natin ang China eh. Isipin ninyo mga kababayan ko, ang China may missile. Mga kapatid. Kung mapikon yan China sa atin ngayon, paliparan tayo ng missile, bagsakan lang isang city sa atin. Tunaw ang isang lugar sa Pilipinas. Ganun katindi. Kaya nakakatakot na po yung ginagawa ng China. Mga kababayan ko. Because napakalapit na nila sa atin. Mga kababayan. Diba? Yan, hindi nyo nakikita yung strategy na ginagawa nila? Kaya sila doon tatayo ng base dito para tapatan yung ginagawa ng Amerika. Ngayon, mga kababayan ko, dati ang China ang mahirap. China ang walang lakas. Nagpalakas sila. Ngayon, lahat ng nambuli sa kanila, lumaban sa kanila, dinudurog nila ngayon. Kung sinagot ko na ba, PJFJ? Tuloy tayo dito. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, matagalan na repair yan, nakauwi na yan dito. Ang siniguro ni Duterte, walang kahit anong isinuko sa China ang Pilipinas. Meron.
May may usapan nga kayo eh. Ang gusto niyang palabasin dito, usapan lang nila Xi Jinping yun, walang agreement. Mga kabayan ko, walang agreement, usapan lang nila ni Xi Jinping yun with shake hands. Okay na. Yun ang gusto mo palabasin, Mr. President. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, kung meron man daw gentleman's agreement, hindi agrabyado riyan ang Pilipinas. Argabyado nga tayo, nakapagtayo ka ng base militar yung China, samantalang tayong BRP, Sierra Madre lang ang nakasadsad, mga kababayan ko. Hindi pa at matuturing na base militar kasi walang barel. Sundalo lang ang nagbabantay, Pilipino lang ang nagbabantay. Kinakawawa pa tayo. Di pa ba tayo argabyado? Oh, papayag kayo? Hindi tayo argabyado sa nangyayari to. Mas argabyado tayo ngayon. Like I said, mga kababayan ko, ang China may runway. Ang China may runway. Anytime, pwede sila mag-drop ng kanilang mga fighter jet. Eh yung atin, mga kababayan ko, sa nakasadsad na barko, pwede ba tayo magpalapag ng fighter jet natin doon? Pilipino lang. Ano magagawa ng Pilipino sa kanyon ng China? Kung sakali. Sabihin ko po sa inyo, ano magagawa ng kanyon ng China sa barkong bulok na nakasadsad sa West Philippines, doon sa Scarborough Shoal, na BRP Sierra Madre? Ano? Wala, mga kababayan ko. Negative, mga kapatid. Kaya kung tutusin, mga kababayan, sinasabi ni Duterte, hindi tayo argabyado. Argabyado tayo dito. Ngayon pa nga lang eh, binababoy na tayo sa sarili nating katubigan. Hindi pa ba tayo argabyado? Di ba? Mga kababayan ko? Hindi pa ba tayo argabyado? Oh, yan ang totoo, mga kababayan ko. Oh, tuloy natin sinasabi niya. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace. Ganito nila tayo niloloko ngayon. Shoutout kay Tita Lily Ragasa. Ganito tayo niloloko niya ngayon. O sige, papaliwanag ko sa inyo. Wala silang gentleman's agreement. Wala silang agreement. Pero may pag-uusap sila ni Xi. For example, ganito. Nagkamayan sila, paring Xi. Walang galawan muna ng ng West Philippine Sea. Naaargabyado ako sa mga Pilipino. Baka naman pwede mong pangisdain yung mga mangingisda natin. Ganun ang usapan nila, mga kababayan ko. Kasi pag sinabing verbal agreement, mga kababayan ko, usapan lang nila. Pero pag agreement talaga, both side the country, mga kababayan ko, both side the country, gets ko na, both side the country, mga kababayan ko, meron yung papers na kasulatan at pirmahan between the two countries. Ang pinasok lang ni Duterte, mga kababayan ko, shake hands with agreement. O, sagot naman ni Xi Jinping. O, sige, sige, sabi mo sa mga Pilipino. Pwede kayong mangisda dyan, pero amin ang West Philippine Sea, ha? Gets nyo ako? Gets nyo ako doon? Mga kababayan ko? Shake hands agreement ang tawag pala doon, mga kababayan ko. Hanap, usap, deal. Mga kababayan. Mga kapatid, ganun. So, ibig sabihin nito, mga kababayan ko, yung shake hands agreement ni Duterte, okay lang. Okay lang na makapangisda yung mga kababayan namin. Pero, kailangan igiit ng China sa presidente dati ng Pilipinas na amin ng teritoryo nyo. Ganun po kabilis yun. Nakakahiyahan, no? Mga kababayan, tinalo pa siya ni President Bongbong Marcos Jr. That's why I believe President Bongbong Marcos right now, eh. No? Natutuwa ako sa kanya, to be honest. Because he's fighting for our sovereignty. Unlike this person na tinalikuran, even yung mga nagtsatsaga doon sa BRP Sierra Madre na mga sundalo. Tuloy. In the South China Sea. Huwag ho kayong maniwala yung bulatek nila. Kasi bulatek means banat. hindi ako ganun. We have not conceded anything to China. We are not consider anything to China. Yan yung ginawa ninyo sa amin. Di ba? Mga kababayan ko? Paano nyo masasabi sa amin dito na ang sinasabi, paano nyo masasabi sa amin dito ngayon na buladas lamang ng China, buladas lamang ng mga bumabanat sa inyo yung mga sinasabi? Eh, kung totoo yung sinabi ni PBBM,
na nakakatakot yung pinasok nyo. Diba, mga kababayan ko? Sabi ni Rodrigo, basahin natin, bigyan natin ng limelight yung mga basher na yan. Gustong-gusto natin yan eh. Paano ko magigets? Nagmumukha daw tayong sanga. Kasi ganito yan. Ganito yan. Yung sinasabi mo magmumukha tayong sanga, babalik ko dun sa amo mo ha. Babalik ko dun sa amo mo. Sino pong sanga sa amin? Ako po na nagsasalita lamang o yung pumasok po doon sa shake hands with agreement na pinagkalulupo ang Pilipinas? Sige ho, can you explain? Masakit po sa pandinig ng mga taga-suporta niya to. Kasi alam niyo po kung bakit masakit eh. Biruin niyo, sarili niyong tatay, yung pinagkalulo tayo. Yung ating soberenya ng bansa natin na Pilipinas. Pinagkalulo rin niya yung mga sundalo natin na nagtsatsagang magbantay 30 days doon sa BRP Sierra Madre. Even our soldiers. Imagine niyo yun? Di ba? Ngayon, sino po sa amin ang tanga? Ako po ba o sila? O kayo po? Kayo na pong bahalang humusga. Di ba? We have not conceded anything to China. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na horrified siya o natatakot sa naturang gentleman's agreement. Talaga nakakatakot. Sa press con kagabi ni Duterte, derechahan niyang hinamon si PBBM kung gusto raw talaga nitong ipaayos ang BRP Sierra Madre. O yan, tanungin natin ang taong bayan. Gusto nyo ba ipaayos yung BRP Sierra Madre? Mga kababayan ko. Mga kapatid, gusto nyo ba ipaayos yung BRP Sierra Madre? Sa atin yan eh. Pag-aari natin yan. Tatanungin ko po kayo, mga kababayan ko. Gusto nyo ba ipagawa natin yung BRP Sierra Madre? Mga kababayan ko. Literally, tatanungin ko po kayo. It's better na tanungin ko po ang taong bayan kaysa ako lang po yung nagyayayaw-yaw dito. Gusto nyo po ba ipagawa natin yung BRP Sierra Madre na yan na nakasadsad po dyan na bulok sa nabulok na nakinakalawang niya sa Scarborough? Gusto nyo po ba, mga kababayan ko? Gusto nyo po ba? O sino po may gusto dito, mga kababayan ko? O sino po may gusto? Oh, you can say yes. Mga kababayan ko, kung gusto nyo po ipagawa, Tita Ami Campbell, say yes. Oh. Yung mga tao na yan, lahat po kayo gusto nyo ipagawa yung barko na yan. Tama po? Tama po. Lahat po kayo, mga kapatid. Lahat po, ito po, lahat po na nagko-comment dito right now. Oh, sige. Gusto nyo po ipagawa yan, di ba, mga kababayan ko? Lahat po na nag-comment ng yes, mga matatapang po kayo. Ako na po magsasabi, lahat po kayo matatapang, mga kababayan ko. Bakit? Koy, bakit mo sinasabihan yung mga subscriber mo matapang? Kahit wala kayo sa Pilipinas, kahit kayo nandito sa Pilipinas, mga kababayan ko, payag sila na ipagawa natin yung atin, pag-aari natin na barko. Dahil, mga kababayan ko? Dahil mga kapatid? Tapatin niyo ako. Alam niyo po ba yung consequences niyan? Pwede po tayong bugbugin ng China niyan. Pero kayo po, gusto nyo po ipagawa yan 100%. Sabi ni Maria, organic. Bakit? Kasi pag-aari natin yan. That is our sovereignty na nakatayo dyan. Pag-aari ng Pilipinas at pag-aari ng sandatahang Pilipinas yan. Na sumasagisag sa atin kahit bulok yung BRP Sierra Madre na yan, mga kababayan ko, hindi magalaw-galaw ng China. So lahat ng sumama ng yes, sige, well, sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan ko, di ba? O tara, sama tayo kay Senator Bato de la Rosa ngayon. Humawak kayo ng armas, ha? Sige na! Lahat tayo dito, matatapang. Even ako. Gusto ko pagawa yan. Matapang ako. Bakit, mga kababayan ko? Once na ginulpi tayo ng China, kaya nyo ba humawak ng armas para ilaban ang soberenya natin? Ha? Mga kababayan. Sabi po ni ngayon, sabi nyo, yes, kung pwede lang palitan pa, mas bago. Yun ang pinakamaganda. Pasadsad tayo ulit ng bago, ganon. Hindi, sa lahat ng nagsabi, sa lahat ng nagsabi ng yes, matapang kayo. Kasi alam nyo yung pwedeng maging consequences niyan, mga kababayan ko. Pero ako na nagsasabi sa inyo, mga kapatid, ipagagawa natin yan.
Hindi pwedeng hindi natin ipagagawa yan. Yan ang nagsisilbing base militar natin sa posisyon na yan. Thank you very much for your super chat. Si Ngayon. Nayon pala. Nayon. Salamat, sir. Di ba mga kababayan ko? Tama. Kung si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, nag-aalala. Tapos tinatanong niya kung pwede natin ipagawa yan. Sabi ko, syempre ako gusto ko ipagawa yan. Bilang isang Pilipino, pag-aari natin yan, soberenya natin na nakataya dyan, mga kababayan ko, gusto ko ipagawa yan. Kung tutusin, ayoko nga lang na basta barko lang na meron dyan eh. Dapat pagawan natin ang construction na meron sana tayong sariling paliparan dyan. Gawin na lang natin naval base yan, pantapat dun sa China, mga kababayan ko. Diba? Dugong Pinoy, shoutout sa'yo kapatid. Ipagawa na yan. Maraming salamat po, Dugong Pinoy. Ito, kailangan talaga ipagawa. Diba? Atin yan eh. Pag-aari natin yan eh. Pag napagawa natin yan, mga kababayan ko, magkaroon tayo ng sariling naval base, magkaroon tayo ng sariling puwersa dyan, mga kababayan ko. Hindi tayo kayang bulihin ng China. Kaya nga tayo nabubuli ng China eh. Salamat, Simple But Rock. Kaya nga tayo nabubuli ng China kasi bakit? Ang tingin nila sa atin, ay wala yung Pilipinas, basura yung tingnan mo. Yung ano nga niya, no? yung naval base nila, pinasadsad lang yung barko. Nabubulok, mga kababayan ko. Kaya nga ang China, mga kababayan ko, ayaw nilang mapagawa yan. Bakit? Pag hindi natin napagawa yan, hindi natin naresolba yan, yung problema dyan, mga kababayan ko, yung BRP Sierra Madre na yan, at kapag nalusaw na ng kalawang yan, mga kapatid, makakapasok na ang China. Wala na tayong magagawa. Mga kapatid. Ano, papayag ba kayo? Lilikas na lang tayo? After so many years na pinaghirapan natin, bantayan yan, lilikasan na lang natin yan? Siyempre mga kababayan ko, hindi tayo papayag. Na hanggang doon na lang tayo. 'Di ba? Mga kapatid, maraming salamat Dugong Pinoy ha. Thank you very much for watching, kapatid. No? I really appreciated po. Papayag na lang ba tayo na pagkatapos ng lahat ng laban pinaghirapan natin, maiiwan na lang dyan mga kababayan ko? Of course, hindi tayo papayag bilang isang Pilipino. Salamat po, Dr. Emily Sipagan, for your super chat from Massachusetts. Kahit ako hindi ako papayag. Atin yan eh. Sasabihin nila dito. Kaya nga sinusuportahan ko yung presidente natin na si Bongbong Marcos Jr. o Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ginagawa. Kabaliktaran ni Duterte si BBM pagdating dito sa part na to. Si BBM matapang, si Duterte duwag, pero may bayag, mga kababayan ko. Di ba? Totoo sinasabi ko, quote and quote, mga kababayan ko. Si BBM matapang. Si BBM matapang, si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, may tapang. Si Duterte duwag, pero may bayag, mga kababayan ko. Yun lang ang meron siya. Tapang sa umpisa, baliwala pagkatapos. Tama? Tuloy. I challenge them na sila man sa gobyerno ngayon, di-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Yung sinasabi niyang if they are ready for that, mga kabayan ko, yung sinasabi niyang if they are ready for that, yun sinasabi kong gera. Kaya pala sila Maharlika, si Roque, Maharlika, Roque, itong mga gonggong vloggers. Kaya pala mga kababayan ko, kasama yung mga gonggong vloggers, mga kababayan ko, hindi gagirahin na yung Pilipinas ng China. Hindi gagirahin na. Kaya pala nagpapakalat. Kasi bakit mga kababayan ko? Because galing pala yung storya kay Duterte, mga kababayan. Ayan, nakuha nyo na mga kapatid ha. Natural mga kababayan ko, kung yung story galing sa weak leader, of course, yung mga nasa baba, weak vlogger. Gera kagad mag-isip. Natatawa ako, no? Mahina talaga yung mahina mag-analyze itong si President Duterte pagdating sa ekonomiya. Sabi ko nga sa inyo, hindi susugal ang China sa maliit na isla. Mga kapatid. Ganun ang ginagawa niyan. Nakakatawa. Ano ba naman yan? Nasa atin yung pagkakataon nung nakaraan administrasyon.
Hindi nyo pa nagawang patayuan yan. Ano, humalik kayo sa puwitan ng China eh. Nakakaya. Di ba, Tita Ami? Humalik si Duterte sa puwitan ng China. Nasa atin na yung ating pagkakataon. Sasabihin nyo, sasabihin nyo dito ngayon. Sige. Oh, ang tanong ko dito, tinanong ba ni Duterte yung taong bayan? Ito, pisang masarap na question to. Tinanong ba ni Duterte yung taong bayan sa pagpapatayo nito? Bakit ngayon nakababa ka na, saka mo sinasabi yan, ba't hindi nakaupo ka? Oh, gusto nyo sagot, mga kababayan? Gusto nyo sagot? Gusto nyo sagot? Kasi tinago ni Duterte yung shake hands agreement nila ni Xi Jinping sa taong bayan, sa Pilipino. Sila lang ang nagkaunawaan, mga kababayan ko. Hindi nyo nakita? Ako, nakita ko yon. Nakitang-kita ako dito. Hindi nila tinabi sa taong bayan yan. Kasi, pag nalaman ng taong bayan yan, magagalit ang Pilipino sa kanila, pabababain si Duterte. Tama? Mga kababayan ko? Ngayon, nakukuha ko na eh. Kaya pala, dinivert nila yung sise kay Trillanes. Ilahuhuli tong mga to. Ay, hindi. O, di ba? Ngayon, nalalaman nyo na. Mga kababayan ko, nahuhuli natin sila ngayon. Bakit ko nahuhuli? Tingnan nyo ha. Mga kababayan ko, nag-usap sila ni Xi Jinping na huwag ipapagawa. Nangako siya doon sa shake hands agreement nila. Shake hands deal nilang dalawa ni Xi Jinping, mga kababayan ko, na hindi ipagagawa. Na hindi ipagagawa yung BRP Sierra Madre. Para, hanggang sa ganon, wala daw gera. Yun ang kinakatakot niya, mga kababayan ko. Para wala daw sa kinakatakot niya. Edi, ang bango ng pangalan ni Duterte. Kasi, pag uwi ni Duterte galing China, nakapangisda na yung mga mangingisda. Yung mga pulpul vloggers at mga weak vloggers, binalita ngayon sa taong bayan. Nang dahil kay Duterte na gumagamit ang fentanyl. Yung mga mangingisda doon sa Scarborough Show, hindi na binabasa ng mga Chinese. Hindi nagpalakpakan ng taong bayan, no? Nagpalakpakan ng taong bayan at nagbuni ang sambayan ng Pilipino dahil nakapangisda na yung mga mangingisda doon sa Scarborough Show nang dahil sa shake hands agreement nila ni Duterte. Tama. Tapos, walang kaalam-alam ang taong bayan na meron pala kayong secret deal. Ang galing. Nahuhuli kayo ngayon, ha? Meron kayong secret deal. At yung secret deal na yon, mga kababayan ko, ang nakapalaman pala doon, walang gagawa ng mga base. Ay, sa tingin nyo, pag nalaman ng taong bayan yon, mas gugustuhin pa ng taong bayan na wag nang mangisda dyan yung mga mangingisda natin kaysa nakawin nyo yung sarili namin teritoryo. Kaya pala, tinago nyo sa sambayan ng Pilipino. Ay, ang galing-galing talaga ng Duterte administration, no? Napakalupit, mga kababayan. Ang galing-galing. Napakalupit ninyo. Biruin nyo. Milyong-milyong Pilipino ang pinasakay nyo. Niloko nyo. Palakpakan natin itong mga to. Diretso sa impyerno yan, mga kababayan. Tapos, kaya pala, mga kababayan ko, nung nag-ingay itong si Trillanes, mga kababayan ko, tinaniman nyo ng tinaniman ng pondo ng kaso. Kaya pala, sinisi nyo si Trillanes, na napaniwala nyo na naman yung mga nauto nyong Pilipino, even ako. Diba? Nagalit ako kay Trillanes. Sinabihan natin, Trining. Si Trillanes ang nagbenta ng 16 times pumunta ng China. Nakipag-usap sa China. Binenta. Tayo naman mga Pilipino, binenta ni Trillanes yung binenta niya. The worst tragic of the history ng senador. Biruin nyo, ginamit tayong taong bayan. Mga kababayan ko, ginamit tayong taong bayan para sirain yung isang senador na tinaniman lang pala at walang kaalam-alam na kung tutusin, mga kababayan ko, mas nakatulong pa pala si Trillanes kaysa sa kanya. Nauto tayo. Kaya nga sagot ko nga dito, Maharlika, ang dami namin nabudol ninyo, ha? Diba, mga kababayan ko? Ano gagawin natin? Ngayon, naniniwala pa ba tayo dito? Pagkagaling-galing gumawa ng storya, pagkagaling-galing gumawa ng kwento.
Di ba? Oh, ngayon, hindi nyo pinaalam sa amin yan. Ano nangyari sa atin? Asan ang Pilipino? Asan ang taong bayan? Sinong kawawa ngayon? Sinong binabasa ng tubig? Sinong wina-water cannon? Sinong binahabol ng bangka ng speedboat ng China? Sinong kawawa? Pilipino. Ay, magaling makipagkasundo ng shake hands eh. Alam mo, buti na lang si Pangulong Bongbong Marcos hindi ganyan makipag-usap. You know why? Mga kababayan ko? Buti na lang hindi ganyan si President Bongbong Marcos makipag-usap. Parang sinabi ni President, mas matapang pa si President Bongbong Marcos sa kanya eh. Bakit? Sabi ni President Bongbong Marcos ngayon dito, ba't ako papasok sa gentleman's agreement ninyo? Hindi ko gagawin yung ginawa ni Duterte. Hindi ko gagawin humalik sa puwitan ninyo dahil apag-aari namin yan. Yan ang gustong ipamukha ni President Bongbong Marcos doon sa mga Duterte kung bakit kayo nasasaktan ngayon. Literally, mga kababayan ko. Yan ang gustong ipamukha sa inyo ni President. PBBM. Diba? Bakit? Yan ang gustong pamukha sa inyo eh. Amin ito, hindi ko kailangan humalik sa puwitan ng China na ginawa ni Duterte. That's why I'm very proud to my president. Tuloy. Takot. Ayaw namin ng gera. Hindi ka takot, ayaw namin ng gera. O sige, hindi ka nga takot, ayaw mo ng gera. Pilipino naman ang pinagdiskitahan mo. Na doon na mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that, kami takot. Ayaw namin ng gera. Kung sa kanya, hindi magkagera pagkos andyan yung Navy, di gawain mo. Ito lang, Mr. Duterte, ang pagkakamali mo. Total naman, nandiyan ka eh. Diba? Sana, ito ordinaryong Pilipino yung sasalita. Ako, ordinaryo, hindi naman ako opisyal eh. Vlogger lang ako, influencer lang ako, nagsasabi lang ako, nagko-komentaryo ako. Sana ganito ginawa mo, Mr. Duterte. Nag-usap kayo ng China. Papers by papers. In-insist mo yung ating sovereignty. Yung in-insist mo yung ating claim na ipinanalo natin sa arbitral tribunal. At nagkayo ng kasunduan kayo ng China, may papers, papayagan pa kayo ng Pilipino. Matutuwa pa sa inyo kung ganyan ang ginawa mo. Pero ang ginawa mo, hindi. Tinago mo sa Pilipino, kumbaga nagmalinis ka ng pangalan mo, pinaangat mo lang ang pangalan mo, binulag mo ang Pilipino na, eto na, nakausap ko na ang China. Pagdating doon, nakausap mo na ang China. Pagkatapos naman, pagbaba mo naman sa termino, binubomba naman kami ng tubig ngayon. Diba? Mga kababayan ko? Dati sadya, ano to? Mr. Duterte, dapat in-insist mo yung papel natin na hawak natin na ipinanalo natin. Kaya ka sinasabihan ni Carpio eh. Kaya ka dinidikdik ni Carpio eh. Meron tayong ipinanalong papel. Dapat yung papel na yan, iniharap mo sa China. Kahit hindi mo na supalpal sa mukha ni Xi Jinping na nanalo tayo sa arbitral. Nakipag-usap ka. Hindi yung shake hand agreement. Letter tayo. Diba? Maniniwala pa, respetuhin pa natin eh. Pero yung pag-uusap nyo lang, hindi pa pwede yun. Bagamat itinanggi ni Duterte ang gentleman's agreement, ang China naman, inamin ito. Meron daw ganyang agreement ang China sa ilalim ng Duterte administration. O ngayon, sino-sinungaling sa inyo ngayon, Mr. Duterte? Ito na, Shoutout kay Tita Delia Susoko. Ito na, Mr. Duterte. Ano to? Dito pa lang eh. Anong sasabihin mo ngayon? Diba? Hindi naman porke sinungaling si PBBM, sumalungat si PBBM, deal ng China, ibig sabihin ay gustuan niya ng pegera. Correct. Kasi ang thinking kasi ni Duterte, mga kababayan ko, ang thinking ni Duterte, Ma'am Jessie G, ang thinking kasi ni Duterte ganito, kapag sumalungat si Duterte, pag sumalungat si PBBM doon sa China, gegerahin tayo. Kasi bakit, mga kababayan ko, nakatangkod si Duterte doon eh. Diba? Nag-aantay ng biyaya ng China, ganon si Duterte. Ako po, thank you very much po, Tita Delia Susoko, for your super chat. Ganon si Digong, nag-aantay siya. Ano ba napala ni Duterte, mga kababayan ko? Even his administration, doon sa kanyang administration, mga kababayan ko, hindi nyo napansin? Bakit disappointed sa kanyang China ngayon? Mga kababayan ko? Hindi nyo nakita? Pumasok ang investors ng China.
Anong nangyari? Naglagay ng pogo, naglagay ng pasugalan dito, naglagay ng junket. Ano pa? Nagpapasok ng mga scammer, ng mga chekwa. Mga kababayan ko, ano pa? Mga kapatid, napakaraming business ng China na ipasok dito. Even the bridge, even the internet, dun sa Mindanao Railway, napakarami mga kababayan ko na ininvest ng China. Yun yung palaman ng gentleman's agreement. Diba? Tuloy. Tanong tuloy ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ay, mga Duterte nagsasabi ng totoo. Naniniwalaan nyo ba eh? Diba? Tinatanong nyo pa kami kung sino nagsasabi ng totoo. Ang nagsasabi ng totoo, sabi ng mga sinungaling niyang vlogger, si Duterte. Mga kababayan, eh diba? Si Duterte ang nagsasabi ng totoo. Sinungaling si Marcos Jr. Tama ba ako? Sinungaling si BBM. Si BBM ang lumalaban sa China. Tumayo nga para sa bansa natin. Sinungaling yun. Nagumagamit ang pulbur yun eh. Yan ang sinasabi nila. Tapos ngayon mga kababayan ko, lumalabas yung totoo na si Duterte pala ang totoong ang totoong pinagkalulu ang Pilipinas. Mga kababayan ko, si Duterte pa yung matino. Ang galing ni Duterte, no? Ang galing ni Duterte, nakapangisda yung taong bayan, no? Mga mangingisda sa Scarborough, napakagaling ni Duterte, no? Na nakipag-gentleman's agreement siya between the China and Philippines at niloko tayong taong bayan, no? Ang galing-galing talaga. Very good, Mr. President. Tapos yung gumagawa ng matino, ginagawa nilang mali. Ginagawa nilang adik. Ginagawa, sinisira yung pangalan. Ang galing talaga ng mga matitinon to. Very good talaga mga Duterte, no? Ang lupit-lupit. No? We never forget the 51 billion, the 120 million, and also the 13 trillion pesos na utang natin. We never forget that, Mr. Duterte. You should tell the truth to the Filipino people. Is there a gentleman's agreement or not? Yun ang question ngayon. Who is lying and who is telling the truth between Duterte and China? Ayan, maganda yan, Justice Carpio. Kakampihan muna kita dyan, di mo na kita aawayin ha. O, Justice Carpio, ito yan. Sino nagsasabi ng totoo? Pag sinabi ni Duterte ang China, nagsasabi na ang sinungaling, mga kababayan ko, pupusta ko, tatalikuran ng China si Duterte. Ay, oo. Oh, sige, hamunin natin si Duterte ngayon. Duterte, Mr. President, sabihin mo totoo. Sino ang sinungaling? Ikaw ba o ang China? Kasi pag sinabi mo China ang sinungaling, wala kayong gentleman's agreement. Mga kababayan ko, tatalikuran ka na ng China. Parang yung ginagawa lang ni Joma dati to eh. Tatalikuran ka na ng China ngayon. Wala ka nang lulusutan. So, of course, hindi ka na magsasalita. Di ba? Oh, hindi ka na magsasalita. Pag nagsalita ka dyan, pag sinabi mo sinungaling ang China, pero ang sabi ng China, may gentleman's agreement kayo eh. So, pabulaanan mo ngayon, ikaw na at ang China ngayon na magkaaway. Ang galing nito ha. Oh, sige, tuloy. Kalokohan din daw ang pahayag ni Duterte na pumayag siya sa status quo para lang hindi magkagera. Estratehiya na raw ng China ang pananakot at nagpadala naman ang dating Pangulo. At kung hindi natin i-repair ang BRP Sierra Madre, mangangalawang ito at masisira. Kapag nangyari yan, papasok na ang China. Oh, yan ang sinasabi ko. Exactly. Eksakto sa punto de vista ni biyahe ni Koy. Pag nasira ang BRP Sierra Madre, wala na tayong power dyan. Makakapagtayo na ng base militar tuloy ang China. Yan ang gustong mangyari ni Duterte, di ba? Oh, ganun talaga mga kababayan ko. Sambahin natin ang China. Susunod, we are the next province of China pag Duterte pa rin nanalo. Tuloy. Sayungin Seoul. Totoo man o hindi, ang gentleman's agreement, malinaw ang posisyon ng Administrasyong Marcos. Una, wala tayong kasunduang alisin ang BRP Sierra Madre. Pangalawa, bahagi ng ating exclusive economic zone, ang Ayungin Shoal. At pangatlo, hindi natin kailangan ng permiso ng China sa mga resupply mission. Correct! Yan ang gusto kong balita. May tapang. Thank you very much,
25 for using the sa paggamit ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Di ba mga kababayan ko? Hindi natin kailangan humingi ng permiso sa China. Ay, nako. Hindi natin kailangan humingi at humalik sa puwetan ng China para magtayo ng ating base militar. Ito, bigyan ko kayo. Ito ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon. Napapansin nyo, pinalalakas niya yung ating sandatahang lakas. Nakikipagpulong sa US at Japan. Mga kababayan ko, alam nyo yung next step nito? Mga kababayan ko, may next step to, mga kapatid. Meron tong next step at susunod na hakbang, mga kababayan ko. Magtayo ng base militar doon sa ating teritoryo. Magtayo ng base militar sa ating sariling teritoryo na ninanakaw ng China. Lagi niyong tandaan yan. Kailangan muna natin palakasin yung ating militar dito sa bansa natin para hindi tayo kayang patulan ng China. Bakit ang Brunei hindi kayang patulan ng China? Bakit ang Vietnam hindi kayang patulan ng China? Imagine ninyo. Lahat sila nakakapangisda doon. Pwede. Pero pagdating sa Pilipino, sa sarili nating bansa, tayo ninanakawan ng sarili nating huli. Kaya mga kababayan ko, maging wais po tayo, ha? Huwag tayo magpapadala sa mga salita nila na pawang mga alam nyo na kung ano yon.